Pakinggan po natin to si Mima Alicia. Dati po siyang DDS, pero ngayon po ay tila tinakwil na niya ang kanyang pagiging DDS at kay BBM na lang po siya. Pero nagugulat lang po ako dahil siya na mismo na dating DDS ay pinagtatanggol niya ngayon si Senator Trillanes at si Senator De Lima. Pakinggan po natin yung pagtatanggol niya kay Senator Trillanes at Senator De Lima laban sa mga troll at mga DDS. Eto na po. Hanggang ngayon, buhay pa din yung fabricated issue nyo na yan kay Antonio Trillanes. Sabi kasi dito guys sa comment, si former Senator Antonio Trillanes daw ho ang kauna-unahang bayaran ng China. So kung hindi ako nagkakamali guys, yung tinutukoy nila dito is si Antonio Trillanes daw ho ang nagbenta ng Spratly Island sa West Philippine Sea doon sa China. Ang isyong yan guys, nanggaling yan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga critics ho ni Digong itong si former Senator Antonio Trillanes. Anyway guys, yan ho yung napapala ng mga taong hindi marunong mag-research. So kinasuhan ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong si former Senator Antonio Trillanes. Kasi nga daw ho, si former Senator Antonio Trillanes daw ho ang nagbenta ng Spratly Island doon sa West Philippine Sea. Pero guys, take note, haka-haka lang nila yun, gawa-gawa lang nilang issue yun. And then later on, June 18, 2017 guys, Ombudsman Junks Treason espionage case against ex-Pinoy and Trillanes. So matagal na dapat patay itong issue na to kasi nga binasura na ho ng ombudsman. So saan kayo maniniwala? Sa kwentong chismis or dito sa court decision? Anyway, ganyan din ho guys yung ginawa nila dito kay former Senator Leila de Lima. Kasi itong si former Senator Leila de Lima gustong paimbestigahan yung DDS, yung Davao Death Squad. So ngayon lumalabas na din nga guys yung katotohanan about sa kwento ng Davao Death Squad Kasi yung isang miyembro ng DDS ay nagsalita na, which is si Arturo Las Cañas. So mamaya ikukwento ko sa inyo yung kwento na yan. Pero anyway, sa kaso dito ni de Lima, ito guys, so papakita ko sa inyo. Noong 2021, de Lima acquitted in first of 3 drug charges. So acquitted siya sa unang pagkakataon sa panahon pa yan mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang pangalawang drug case niya din, ito guys, noong 2023, second drug case niya acquitted din. And then guys, yan, yung pangatlo niya, pinayagan na siya ng court na mag-fine ng bail. Actually guys, dati ho akong supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte as well as dito kay Vice President Sara Duterte. Pero guys, iba kasi yung taong may prinsipyo. Yung hindi ako yung himod sa mga politiko to the point na pag tama, aking pinupuri. Pag mali, 'di ba, ating uusigin. Hindi yung pwedeng magsunod-sunuran tayo sa mga iniidolo natin. Pag nakikita nating mali, 'di ba? Ganun lang. Huwag tayong masyadong alam niyo, hindi naman kasi tayo kilala ng mga politiko na 'yan. So, anyway, ingat. Bye-bye. So, yun, napakinggan po natin, talagang hindi ko inaasahan ngayon na mga loyalista, ni BBM, ng mga Marcos at dating DDS na ngayon ang nagtatanggol pa mismo sa mga dating binabatikos nila, Well, nakakatuwa na makita, marinig na sila ay nakaka-recognize na ng tama at totoo. Pinakita niya yung mga ebidensya na wala ng kaso at hindi totoo yung mga bintang kay Senator Trillanes, ganun din kay Senator De Lima, So, ngayon ay nire-recognize nila, ina-acknowledge nila at pinapahalagahan nila yung tama at totoo. At sila pa mismo ang nagtatanggol sa tama at katotohanan, Dati kasi, yan si Mima Alicia, mga kalaban namin yan sila sa TikTok, nung panahon, lalo na nung kasagsagan ng eleksyon. Talagang batuhan kami ng comment, palitan kami ng comment sa TikTok. Talagang sobrang stress, sobrang grabe at sobrang katoksikan ang laban ng mga kakamping noon at saka ng mga DDS. Pero ngayon nakikita natin na maraming mga vloggers noon na lumalaban at saka talagang bumabatikos sa atin, sa mga pinuno na sinuportahan natin. Pero ngayon sila na yung mismo nagtatanggol, So sana ganun tayo palagi na nare-recognize natin, na inaalam natin yung katotohanan, nare-recognize natin, pinapahalagahan at ina-amplify ang tama at totoo, So sa content na ito ni Mima Alicia, good job siya dyan, At meron pa ako sa inyo ibabahagi ng isang content niya na siya na mismo rin ang nagtanggol kay Atty. Lenny, against sa mga nangre-red tag kay Atty. Lenny. Pag-usapan po natin yung video na yon, i-share ko po yun sa inyo sa susunod kong video. Yan lamang po muna ang gusto kong ibahagi sa inyo. At huwag niyo po kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita tayo sa susunod kong video kung saan pinagtatanggol niya ni Mima Alicia si Atty. Lenny laban sa mga red tagger. Salamat po.